Yun, so what's up mga par? Ngayon ay linggo, no? Mga par, no? At magandang umaga sa inyo, no? Muli. At ang araw natin ngayon is June 23, no? Sunday mga par, no? At ito ang oras natin, no? Time check. Yan mga par, 9:47, no? At yung mga par, samahan nyo ako muli sa aming pagsiserve. At makapagsimba din kayo ng mga par, no? Kahit ano, no? Dito lang sa online, no? Sa YouTube, no? At yan mga par, tara na mga par. At mag-asikaso na ako, maliligo. At yung mga par, let's go. At so yun, what's up mga par, no? At nakabis na ako, no? At yan, dito pa ako sa kwarto, no? At punta na tayo ng simba mga par. At yun na, let's move out. Yup. Surprise! What's up mga par, at nandito na ako sa simbahan at mag-serve na kami ni Adrian. Lagi na lang, no? At yan, nagbibisa si Bishop. At yun, may bisa din kami. Let's go! At nanganak ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagbabalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. Sumainyo rin. Mga kapatid, tumila ang bawat unos sa buhay at tumitila kung makakapit ang buhay sa matibay na pananampalataya at sa ating pananalig sa Diyos. Sa ating pong Ebanghelyo, marinig nating pinatigil ni Jesus ang malalakas na alon at hangin na siyang ugat ng lubhang pagkatakot ng kanyang mga disipulo. Ang tugon ni Jesus sa kanilang pagkakatakot ay wala ba kayong pananalig? Ito po ay nagtatak sa ating isip at puso na may kaugnayan sa pagpapaalala sa atin ni Jesus na ang unos at hagupit ng malakas na hangin ay dapat lang kumapit tayo sa ating Panginoon. Mga minamahal ko kapatid, batid natin lahat na tayo ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Batid natin lahat na hindi araw-araw ay Pasko. Minsan masaya ang buhay natin, minsan parang wala ng katapusan ang kasiyahan sa pamilya, ang ating mga kagalakan sa buhay, masaya ang pamilya, pero biglang pag may dumating na unos ng buhay, hindi tayo nakahanda. Hindi natin matanggap ang isang pagsubok na dumarating sa buhay natin. Halimbawa ay ang biglaang pagkakasakit. Halimbawa ay ang pagkamatay ng mahal sa buhay. Halimbawa ay ang merong problemang dumating sa isang masayang pamilya na hindi tayo nakahanda at tayo ay nanglulupay-pay. Pero ang lahat ng yan, mga minamahal ko kapatid, tandaan po natin na laging kasama yan sa buhay natin. Dapat tayo ay matibay ang hawak sa Panginoon upang anuman ang dumating na unos o bagyo ng buhay natin ay hindi tayo basta-basta bumabagsak. Alam naman natin kapag mayroong hirap, may ginhawa, kapag may saya, may lungkot, kapag may buhay, may kamatayan. Dapat doon preparado na tayo. Ano ba ang dapat gawin ng isang Kristiyano? Ang dapat natin gawin, lahat ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa mahal na buong Senyor Santo Niño. Meron pong mga bagay na hindi natin
maarok sa isip natin kung paano natin lalagpasan ang problema. At minsan, gayon na lang tayo mag-isip kapag mayroong inilapit na problema ang isang kapatid, sasabihin lang natin, kaya-kaya mo yan. Pero kapag sa kanya na dumating ang pagsubok, makikita natin kung paano siya maglupay-pay. Ang dapat na lang natin panghawakan sa mga panahon ito ay ang ating pong hindi dapat matitinag na pagkapit sa Panginoon. Tandaan natin, yung kasabihan, hindi araw-araw ay Pasko. Dadating at dadating sa buhay natin. Tignan po natin, maraming mga pangyayari. Kami may kamag-anak doon sa Caloocan. Ang saya. 2 anak na babae, mag-asawa sila, nilata Timyong doon, maganda ang buhay nila. May teacher yung isang anak ay manager ng isang department sa Robinson. Masarap ang buhay nila, napakasaya. Nang biglang mamatay ang ama ng tahanan, palibhasa, puro babae ang natira, lahat ng lupay-pay. Hindi alam ang gagawin. Hindi alam kung paano, kahit yung paghahanda nung pagdala sa punerarya, pagtawag ng pag-iimbal sa mo, preparasyon sa lamay at sa pag-ibig. Hindi nila alam, halos hindi sila makakilos, puro iyak na lang ang ginagawa. Mga minamahal mga kapatid, sa buhay po natin, kailangan tayo mature sa Panginoon. Dadating sa atin ang mga pagsubok sa buhay na ito ay magiging magaan kung matibay ang kapit natin sa Panginoon. Kaya, ipinapaalala sa atin sa 12 linggo ng pagkaraniwang panahon na dapat matatag tayo. Tingnan po ninyo yung mga alagad ni Jesus. Nang dumating ang unos, maganda yung plano ng Panginoon. Tatawid tayo sa kabilang ibayo. Sumakay kayo sa bangka. Naiwan yung mga tao. At si Jesus, nagpwesto na ron sa hulihan at nakahilig sa kanyang ulan. Para pagdating, gigisingin na lang siya sa kabila. Siguro mga 1 o 2 oras ang paglalakbay nila sa dagat. Pero hindi sukat na kalahin ng mga alagad na daranasin nila ang pagsubok ng unos at bagyo sa karagatan. Kaya sila lahat nataranta. Natataranta sila, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kaya ang pinuntahan kagad nila si Jesus, sabi niya, Guro, hindi po pa niyo alam na halos mamatay na kami dito. Natutulog lang po kayo. Anong ginawa ng Panginoon? Simple lang. Itinasa ang kamay niya. Tigil. Pinahinto ang hampas ng alon sa bangka. At sabay sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Nasaan ang inyong pananampalataya? Parang ganun din yung itatanong sa atin kapag may pagsubok na dumating sa ating buhay. Diba? Step no? Kapag may dumating na pagsubok sa buhay natin, ang pagsubok po na yan, hindi ibibigay sa atin ng Panginoon kung hindi natin ito kayang lagpasan. Lagi natin iisipin, meron tayong Diyos na makapangyarihan. Meron tayong mahal na pumong. At yun na nga mga par, no? Tapos na ang ating misa, no, mga par. At sana'y naisimba ko kayo mga par, no? Dala ko sa inyo mismo yung simbahan, no? Dahil dito sa panonood, no, mga par, at sana may natutunan tayong lahat, no, sa homily ni Bishop, no. At yun na mga par, hanggang dito na lang muna mga par, no. At sa susunod na lang ulit mga par. At yun lang mga par, at kung nakaabot ka dito is totoo kang mga par, no, sa kang totoong warrior. Woo! At yun lang mga par, peace out and pra. Lama par, yup.